I'm getting very angry. This is what's happening here. Kundi naman, paano naman, wala talaga, 220 meters, 55 billion, completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. So, yes. Sir? If all of these projects were properly executed and implemented, ang laki nang nawala na problema sana sa atin at sa mga taong bayan, at saka mas magiging maayos hanggang irrigation, hanggang water supply, fresh water supply for household. Pero ito yung ginagawa nila, talagang nakakapinsala pa sa mga local residents. So yes, no, I'm not disappointed, I'm angry. Sir, there's a COA fraud audit of Bulacan projects. Anong end goal nun, sir? Filing cases? Yes, if need be, of course. As I said, ang trato namin with all of this is, siyempre marami na. For example, falsification na ito. Yung ganito, dahil nag-report sila na completed. Hindi, kitang-kita naman na hindi completed. So immediately, that's a falsification. So that's already a very big violation. And for the big ones, talagang I'm thinking very hard to pipilahan natin sila na economic sabotage. Because economic sabotage is very clearly. Tignan natin yung utang ng gobyerno ng Pilipinas, ng Republika, ay mababawasan kung naging maayos lahat itong kasi ngayon babalikan na natin ngayon to, saan napunta yung pera, hahabulin natin, kakasuhan natin sila, how long will that take? Hindi ba? In the meantime, we have to actually still build the flood control project. Sir, nationwide yung filing, no? I'm sorry? Nationwide po yung filing ng cases if need be? Well, no, it depends on what our findings will be. So there's a legal team working on that, but in the meantime, we are continuing to go through the records of Public Works and of the big contractors to see kung tumutugma yung kanilang report doon sa mga sinusumbong sa atin ng taong bayan. So that's why I encourage, napaka-useful, napaka-malaking bagay at napapakinabangan namin ng husto yung inyong pagsulat sa amin, pagsumbong, padalhan nyo kami ng picture, padalhan nyo kami ng video para alam namin kung ano yung sitwasyon dun sa inyo. Pupuntahan natin, kung hindi ako makapunta, pupuntahan ng mga engineer natin para makapag-report sila sa atin na mabuti. At malaman talaga natin kung ano nangyari sa pondo, sino nagwaldas ng pondo, paano nangyari yun na ibigay yung kontrata doon sa mga ganyang klaseng kontratista. So that's what we're going to proceed with. Kahapon, galing kami sa isang barangay, Suliban, medyo bukid din sir yung may flood control. Hindi ba medyo weird na mga nasa bukid rin yung mga flood control? Nasa? Bukid sir. Well, maraming parang hindi naman kailangan. kahit sa design. Maraming style yan . Number one, yung sasabihin nila, gagawin nila na napakataas ang specifications. Sasabihin, kailangan ibaon yung pilings ng 8 meters. Sasabihin, dahil malaki ang tubig. Hindi naman totoo. Hindi naman malaki ang tubig doon. Hindi naman kailangan magkaroon ng flood control doon o maliit lang yung flood control. So ang gagawin nila yung tama. Pero ang charge nila sa gobyerno, malalim. So, isa yun. Ito, yung ganito, ghost project, kahit na nakakompleto, etc. Report nila sa Public Works, kompleto, walang ginawa. Maraming teknik . Tapos siyempre, nakita ninyo doon sa kabilang bayan. Tama, yung simento, nipis-nipis. Sa pag nakita ko yung papunta rito, yung asphalt overlay. Sira-sira. Kaya patitignan ko rin yun. Dahil ang nipis-nipis ng asphalt overlay, hindi nga kami maka-drive sa kanan dahil bako-bako. Kailangan namin lumipat sa kaliwa. Dahil sira-sira talaga, sira na yung kalsada.
Oh, sige, salamat. So ayan na nga po, nako ang ating pong Pangulong Bongbong Marcos ay nakakaramdam na ng pagkagalit dito po sa mga ghost project na talaga ng mga ito po ang tingin ko nagpabaon sa atin sa utang. At ang panahon ni Gloria, panahon ni Pinoy, panahon ni Digong, wala pong presidente na nagpa-imbestiga ng flood control projects. Panahon pa lang ng mga dating presidente na yan, binabaha na po tayo. Marami na pong flood control projects. Pero bakit wala pong kahit isa ang sumilip sa kanila? Lalo na dito sa panahon ni Digong na kung saan 2021 po, napakarami pong proyekto ang ginawa para sa flood control. 2021 ang ating Pangulong Bongbong Marcos naging presidente noong 2022. Pero sinisisi nila ang mga nangyaring pagbaha kay PBBM nitong mga panahon ng 2023-2024. So ngayon, syempre, kahit naman sino yatang sinisisi, kapag ikay lagi ka na lang nakakarinig ng paninisi sa iyong mga kababayan, lalo na sa mga DDS, ay talagang magpupursige ka na malaman bakit ganito kapalpak ang mga flood control program na ginagastusan ng bilyong-bilyon ng ating gobyerno. At dyan na nga po nasilip. Talagang nung panahon ni Digong, napakarami pong mga flood control projects na mga multo o guni-guni. At ito nga po ayon mismo kay Panfilo Lacson. Biruin nyo, isang proyekto ng Wawaw Construction Firm. Ginawa po noong 2017. Tapos nitong 2023, nakakuha pa rin ng proyekto. Tapos ghost project pa rin. So, kung yun pong proyekto na yon ay nakita na ito ay hindi ginawa noong 2017, panahon ng katungkulan ni Digong, di sana po hindi tayo naghihirap ngayon sa pagbabayad sa napakalaking utang ng bansa. 7 trilyon po ang dinagdag ni Digong sa utang natin noong siya ang presidente. Ngayon, na nasilip ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang ginagawang kabulastugan nitong mga construction firm na ito at ng mga DPWH, employees, officials, si PBBM pa din ang sinisisi. Si PBBM pa din ang tinuturo na siyang utak ng mga ghost project na ito. Asus Mariosep, tingin nyo ba si PBBM ibubuking niya sa mismong zona niya etong kapalpakan sa flood control project, mga korupsyon na ito, kung nakinabang siya dyan? Isip-isip naman. Ito pa po ang isang video ni PBBM. As of last month, June, ang report dito 100% complete at saka fully paid. Wala kaming makita na kahit isang hollow block, isang na simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. Walang ginawa na trabaho dito. Kung titignan niyo, kung abutin ng bahayan, daglag ka agad yung pader na yan, hindi tatagal yan. So substandard pa rin. Ang katakataka, hindi namin mahanap itong kontratang ito. So hinahanap pa rin namin. Kaya hindi na namin malaman. Kasi siguro sinabcontract ng gusto. Ito ghost project talaga ito. Wala talagang ginawa. Kahit isa. Ni minsan. Sinabihan daw si chairman na umpisahan. Tapos umatras din. Sinabi, nagpatulong daw sa barangay. At sabi, sisimulan na ito. Ngunit, after a while, 220 meters 220 o 220 meters dapat ang ilalagay dito na flood protection. Pagkatapos sinabi sa barangay na magpapatulong para ilalagay nila yung project, tapos umatras din. Sinabi after a while di na matutuloy. So siguro nabayaran na kaya tumatras na. Hindi bale, sige chairman, titignan natin ito, ayusin natin, titiyakin natin na yung mga kontraktor hindi lang sa managot sila, kung hindi gawin nila, yun dapat na yung trabaho. Kawawa naman itong mga nababaha.
All right. Anyway, that's another example of the kind of problems that we have been facing since we put up the website. Ang dami talagang sumusulat, and this is a perfect example of the abuse that is being done by some of these contractors. And this is not, unfortunately, hindi lang ito na project na ganito. Kailangan pa natin na tignan na mabuti lahat ng mga iba. At nakakalungkot, pero ang dami pang iba na sa aming palagay ganito rin, na ganitong kalaki na project, 220 meters, 55 million ang kontrata, walang nagawa. Kahit ano, walang nagawa. Hindi man nakapagpala kahit isa lang pa. You know. Okay, so we'll keep going. And very ongoing naman yung ating mga investigation. Pinag-aaralan namin lahat, tinitignan namin lahat ng mga sinusumbong sa amin. And we will not stop. We will keep going until ma-identify na mabuti at makasuhan na mabuti lahat itong mga kontraktor at kung sino man ang mga nakakuha ng kontrata. So, pakapalan talaga ng mukha ang ginawa po nitong mga kontraktor na ito. Habang tayo po ay sinasalanta ng mga bagyo, wala pala talaga tayong aasahan na mga flood control program o projects, di ba? Kasi nga po, hindi po nila ito tinatrabaho. Imagine niyo yun, nakalagay sa DPWH completed, pero yun palang proyekto, hindi kahit isang hollow block, kahit isang semento, wala pong ginawa. Wala pong inilagay. So gaano po talaga kakapal ang mukha nitong mga kontraktor na ito. Kasabwat pa ang mga taga DPWH. At alam nyo, ito, sa totoo lang, marami man ang kumukondena kay PBBM. Marami man ang bumabanat sa kanya sa kanyang ginawa na ito. Sinasabi pabalat bunga lang daw, sinasabi na ito daw ay ano lang, for photo ops lang, show ops lang daw ito, ay kahit ano po sabihin pa nila, never itong nagawa ng kahit sino na presidente nitong mga nakaraang panahon. At kahit ano pa po ang ibato din nila sa House of Representatives sa pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez. Nako, si House Speaker Martin Romualdez lang ang nag-iisang speaker na binuksan po sa publiko ang budget deliberation. So first ito sa ating Pangulong Bongbong Marcos at first din ito sa ating House Speaker Martin Romualdez. Pero magtataka ka sa mga pro-Duterte, puro si House Speaker Martin Romualdez ang kanilang sinasabing gumagawa ng korupsyon. Si PBBM daw ay gumagawa din ng korupsyon. Pero bakit nung panahon ni Digong, hindi ito nagawa? Nung panahon ni Alvarez bilang House Speaker, bakit hindi ito nagawa? 6 na taon na nilbihan si Digong. Ibig sabihin, 6 na taon din siya na gumawa ng budget. Gumawa sila ng budget. Ni Alvarez sa kanitong meron pa isang kongresista hati yan Ibig sabihin, nung panahon ni Digong, talagang doon ang talamak ang korupsyon. Dahil kaya nga po tayo nabaon sa napakalaking utang, ay dahil nga po sa pagiging palautang ni Digong para daw po sa Build program. Pero ano ba nangyari sa Build? Wala pa yata 1 dosena ang natapos. Tapos, etong kanyang flood control projects, lumobo noong 2021. Napakarami po ang ginawa na flood control projects. Pero karamihan po ay mga ghost projects, karamihan ay mga palpak, karamihan ay mga hindi po maayos or hindi epektibo sa pagsugpo ng baha sa ating bansa. So sana nga po talaga pati po ang 51 billion na naging controversial dahil nga po biruin nyo saan kayo nakakita, anak ni Digong ang congressman sa 1st District, 3 taon nakatanggap ng halagang 51 billion. Pero ang baha po sa Davao, wala rin pong kwenta
ang flood control projects. Nako, sana po talaga naumpisahan na sa Visayas, nakarating na ng Mimaropa, nakarating na ng Luzon ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa pag-iimbestiga, sa pagtingin dito po sa mga flood control projects na palpak. Kung hindi man palpak ay ghost talaga. Sana pati Davao makita na rin po. So in lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo. Naku, huwag kayo maniniwala sa fake news. Tanging si PBBM at si House Speaker Martin Romualdez lang ang nakagawa niyan sa ating bansa, ang maimbestigahan ang mga korupsyon dito po sa mga flood control projects, at inopen naman ni Speaker Martin Romualdez sa publiko ang budget deliberation. So sino nga kaya ang talaga may tinatago? Mama chup chup, love you, God bless us all, Pilipinas. God first.